Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article na i-publish sa Balita. Pahayag ito ni dating Senador Antonio Trillanes na tila baga pag-aamin na mahirap talunin si BP Sara. Kailangan na ganito ang gawin nyo. Sabi niya, meron siyang advice para hindi manalo si BP Sara sa 2028. Otherwise, kung hindi nila gagawin ito, wala talaga. Hindi nila matatalo si BP Sara. Ito, title sa article, Middle Forces, Marcos Black, kailangang magkaisa para di manalo Duterte Black sa 2028. Antonio Trillanes. Middle forces ang mga makakaliwa, mga kakamping. Yan. Dapat makipag-alyansa sa mga Marcos. Nagbigay ng suggestion si dating Senador Antonio Sani Trillanes IV na kailangan daw magkaisa ang mga leader ng Middle Forces at Marcos base para masiguradong hindi mananalo ang Duterte Black sa halalan 2028. Ayon sa naging panayam ng political analyst na si Richard Hidarian kay Trillanes na naka-live sa kanyang Facebook account, sinabi niyang nahahati ngayon sa apat na panig ang political train ng bansa. Ano yung hati-hati? The political train is divided into 4 blocks. The Duterte Block, Marcos Block, Middle Forces, and the non-aligned. The people who are busy living life. So, agree ako dito. Agree. Kasi sa latest survey ng WR numero, yung Duterte Block, 34% sa mga respondents identified themselves na maka-Duterte. Ang mga Marcos Block, 15% lang. Ang mga kakamping o dilawan, 12% lang. Yung non-aligned o yung neutral o nag-observe lang o walang pakialam, 39%. Yun ang labanan. 39%. Okay. Ayon kay Trillanes, pinakamalaking panig daw sa mga ito ang non-aligned base. Ngunit kapag pinagsama ang Middle Forces at Marcos base, magiging mas malaki ito ng kaunti sa Duterte base. I disagree. Kasi ang Marcos Block is only 15%. Ang kakamping, makakaliwa, is only 12%. So that's only 27%. Ang Duterte Block is 34%. Paano mas malaki ang mahina ata sa arithmetic ang dating senador. So, pag hindi sila nagkaisa, ay talagang matatalo sila. Kahit magkaisa, sa tingin ko obserbasyon ko lang ito, mahirapan pa rin silang manalo. Sige nga, tingnan natin. 2028 na ngayon. Sino ang maging common candidate ng Marcos Block at saka Middle Forces? Palagyan natin, Risa Hontiveros. Papayag ba Papayag ba ang mga aliado ng Marcos na magpapa-under sila kay Risa Hontiveros? I don't think so. Sa ngayon kasi, lumalabas na parang nagtutulungan sila kasi nakikita nila common enemy nila si BP Sara. Pag granting magtagumpay sila na mapatalsik si BP Sara through impeachment, maglalaban yung dalawa na yan. Kaya lang,
Dahil it all appears na hindi nila kayang patalsikin through impeachment. Ito na lang, sinusubukan nilang magkaisa kung kayang pagkaisahin. Yan, suggestion man lang yan ni Trillanes na wala naman siyang asim. Ano pa bang asim ni Trillanes? Pati nga mayor ng Caloocan hindi mananalo. Tapos pa siya sa makikisawsaw pa sa national politics. Nakakatawa nga yung sabi niya na pag hindi daw manalo si Risa Hontiveros by 2028, aalis na lang daw siya ng bansa at maninirahan sa Amerika. Go ahead po, Mr. Senator, ex-senator. Palagay ko wala namang iiyak na Pilipino kung hindi ka na titira sa bansa. Go ahead. Maganda-handa ka na dahil malapit na yan. So, Hontiveros, wala. Hindi yan katanggap-tanggap sa opinion ko lang ito gagawa ng paraan itong Marcos administration na mag-put up ng sarili nilang kandidato sa 2028. So ang mga lumalabas lang na pangalan ngayon is John Vic Remulla. Kasi nga may baluarte na siya sa Cavite. So sino pa? Romualdez, sa tingin ko, pipilitin niyang makabangon. Kasi matagal-tagal pa naman ng 2028, pipilitin niyang makabangon kung kaya niya. So either Romualdez or John Vic Remulla ang pambato ng Marcos camp. Na sa tingin ko, hindi makikipag joint forces ang Marcos camp sa kakamping. So, pagpalagay natin, hindi natatakbo si Madam Leni at si Hontiveros na lang. Kaya, it's a three-way fight. Hontiveros, John Vic o Romualdez, and BP Sara, plus others. Sigurado, mayroon pang magdagdagsaan yan. Nung last presidential election, umabot ata ng siyam ang presidential candidate. Rapi Tulfo, may rin ito. Tinitimbang lang niya. Palagay ko, kakandidato rin si Rapi Tulfo. So, 4 sila. With that 4, wala na. Panalo na si BP Sara. So, good luck na lang sa inyong pagkakaisa. At salamat sa pag-amin ni Senator Trillanes na hirap nilang talunin si BP Sara. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon mo ni ang matabangan hatugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawag na sin. So si Kuya. So mo ni ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mo ni ang balay ni Kuya ng atupan sa nahat gihatag sa iyang yero. So nagatok na gid si Kuya. So mo ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. Natagaan man siya gyero. So mo ni nga yang gitaod na. So ako man nagid si Kuya. So nindot na gid yung balay. So nindot kayo kay karon na humanagyod ang balay ni Kuya so nindot na kaayo kay na humanag atop ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako ug lansang nakataon na gid niya so nindot kayo mana og karon Kuya unsay imong masulti nga natagaan kag yero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo sa nagtabang og kuan sin. So pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So, na kay mga anak. Na ana. So, asa imong mga anak Kuya?
Nag-eskwela. Aso nang eskwela pa sila. So unsa imong panginabuhian kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan na gyud mag-uuma. So mag-uuma lang ka kuya. So si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og yero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.